Alam nyo, pamilyar tayo lahat sa tunog ng kampana ng simbahan. Pero teka, paano kung yung tunog na yan hindi galing sa itaas ng isang mataas na tore? Paano kung nanggagaling ito sa ilalim mismo ng madilim, malamig at malalim na bahagi ng karagatan? Oo, tama ang dinig nyo. Dito sa ating malalim na pagtatalakay ngayon, pupunta tayo sa Argao, sa probinsya ng Cebu. May isang kwento kasi rito na matagal nang bumabalot sa takot at misteryo ng mga lokal. Sinasabi na kapag sumapit na daw ang dapit hapon, may maririnig kang napakalungkot at honestly nakakakilabot na tunog ng kampana na umaalingaw mula mismo sa ilalim ng dagat. Imagine niyo to, takip silim sa Argao. Unti-unti nang lumulubog yung araw, nagiging kulay orange hanggang sa dumilim na yung kalangitan. Sobrang tahimik ng paligid, as in mabagal na paghampas lang ng alon sa dalampasigan ang maririnig mo. Tapos sa gitna ng matinding katahimikan niyan, biglang may alingaw-ngaw. Isang tunog na, realistically, hindi dapat nandan, di ba? Tunog ng malaking tansong kampana sa ilalim ng tubig. So ano nga ba talaga ang nagkukubli sa ilalim ng katubigan ng Argao para maglabas ng ganitong tunog? Well, ang misteryong ito ay tinatawag sa mga tala na sunken church o lumubog na simbahan. At ayon sa mga datos at kwento natin mula sa Alamat PH, hindi lang ito basta-basta istruktura na gumuho dahil sa pagbago ng kalikasan. Ayon sa kwento, isa itong sagradong lugar na literal na nilamon ng dagat dahil daw sa isang napakatinding sumpa. Grabe, di ba? Sa paniniwala ng marami doon, kinuha raw ng karagatan ng simbahan bilang parusa. Parang isang matinding sumpa ang dumapo sa banal na lugar na to, kaya tuluyan itong naglaho sa paningin ng mga tao at tuluyang kinain ng kailaliman. Okay, himayin natin ito ng mas mabuti. Ano ba talaga ang bumubuo sa kinakalabot na kwentong to batay sa mga sources natin? May tatlong main elements yung alamat. Una, nag-ugat ito sa isang malaking sakuna na naiulat sa kasaysayan nila. Isang trahedya na posibleng yumanig sa buong bayan ng Argao noong araw. Pangalawa, yung mismong paglubog ng sagradong simbahan matapos ang sakunang yon. At yung pangatlo, na para sa akin ay pinakamisteryoso at pinakabuhay sa lahat, yung mga ginintuang kampana na patuloy pa rin tumutunog. Ayon sa mga tala, itong mga golden bells na to ang mismong pinagmumulan ng nakakalungkot na tunog tuwing dapit hapon. Siyempre, alam naman natin, kapag may bali-balitang ginintuang kayamanan sa ilalim ng dagat, for sure may mga susubok na kunin yan. At totoo nga, marami ng mapangahas na divers ang sumubok na sisirin ang katubigan ng Argao para hanapin yung mga kampana. Pero may isang nakakakilabot na babala na laging pumipigil sa kanila. Ang sabi, may mga tagabantay sa ilalim na hindi hahayaang makuha mo ang kayamanan. Ayon sa mga nakalap nating kwento, yung mga sumubok daw na lumapit ay biglang umaatras dahil sa matinding takot. May mga misteryosong guardians daw sa kailaliman na mahigpit na nagbabantay sa kayamanan ng lumubog na simbahan. Nakakapanindig balahibo, di ba? Kaya ang pinakamahalagang tanong na kailangan nating sagutin ngayon, bunga lang ba to ng imahinasyon? Ito ba ay gawa-gawa lang dahil sa takot o mga lumang kwento ng mga lolo't lola natin na naipasa lang over the years? Bilang mga taong gusto laging alamin ang katotohanan, kailangan nating ilipat yung focus natin mula sa simpleng kababalaghan papunta sa mga pisikal na ebidensya at mga totoong karanasan ng mga sumisid doon. Ano nga ba talaga ang nasa ilalim ng dagat na patuloy na nagbibigay buhay sa alamat ng Argao? At napakakagandang inilalarawan nito yung nakakabigahing hidwaan sa pagitan ng alamat at realidad. I-compare natin. Sa isang banda, nandyan yung alamat, yung kwento ng mga kumikinang na golden bells at yung mga supernatural na tagabantay. Pero sa kabilang banda, nandyan yung aktwal na nakita ng mga moderandong divers natin. Ayon kasi sa mga recent na ulat, yung mga divers na nakarating sa kailaliman ng Argao, may nakitang mga misteryosong stone arches o mga malalaking arko na gawa sa bato dun sa ilalim. Ibig sabihin, sadyang may mga struktura nga doon. Ngayon, ang palaisipan, itong mga stone arches ba na to, simpleng hugis lang na nabuo ng kalikasan o ito na nga kaya yung mismong mga labi ng isang istrukturang ginawa bago pa ang ating modernong kasaysayan? Actually, maging yung mga arkong batong yan man ay tunay na labi ng isang lumang simbahan o simpleng paglalaro lang ng anino at alon sa paningin ng mga
mga divers natin, hindi may kakaila yung halaga ng kwentong to. Yung tunog ng kampana, nagsisilbi itong malakas na paalala ng ating makulay na nakaraan. Bakit ba ito mahalaga sa atin ngayon? Kasi yung patuloy na pag-iiral ng alamat na to, ito yung nagsisilbing tulay natin sa kasaysayan at kultura ng rehiyon. Yung kwento ng posibleng trahedya, yung pananampalataya ng mga tao noong unang panahon, at yung paggalang nila sa kalikasan, nananatiling buhay na buhay yan dahil sa misteryong patuloy na pinanghahawakan ng buong komunidad. Habang palapit na tayo sa pagtatapos ng ating paghihimay sa material na to, gusto kong pag-isipan nyo to. Ang mga sumpabang ito ay tunay na nagaganap o baka naman isa lang itong aral na inilalarawan sa pamamagitan ng isang matalinghagang kwento. Madalas kasi yung mga alamat at lokal na kwento natin ay ginagamit ng mga ninuno natin bilang babala. Marahil isa itong paalala na huwag nating abusuhin ang kalikasan o isang aral sa pagpapakumbaba kapag humaharap tayo sa bagsik ng mga sakuna. Literal man niyang sumpa na nilamon ng dagat o isang kultural na kwento lang na may gintong aral, yung epekto at bigat nito sa ating pananaw at pag-iisip ay sobrang lakas pa rin. At dito ko naiiwan ang huling nakakapukaw na katanungan. Para sa inyo, susubukan nyo bang hanapin? Kung sakaling bigyan ka ng sapat na kagamitan at pagkakataon, may malakas ng loob ka bang sumisid sa malalim at madilim na katubigan ng Argao? Haharapin mo ba yung posibilidad na makatagpo yung mga sinasabing guardian sa ilalim ng dagat para lang mapatunayan, makita at marinig mismo yung mga maalamat na ginintuang kampana ng lumubog na simbahan? Pag-isipan nyo yan ng mabuti. Muli, maraming salamat sa pagsama sa pagtatalakay natin ngayon. Hanggang sa muli nating paghimay sa mga kapanapanabik na paksa, gamit lang ang mga katotohanan at kwentong bumubuo rito. Manatiling mausisa at patuloy na matuto. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.